Mainit-init at matinding pasabog to ng isang batikan at kilala nating sport writer at analyst. Bago pa nga itong laban ng Gilas Pilipinas kontra Jordan sa Biyernes, na kanya nga pong nasabi according sa source niya na ito nga pong si Kai Sotto ay mabagal pa, inihalin tulad pa sa proseso ng gobyerno natin. Siguro nga yun yung kanyang opinion at kailangan nating respetuhin yun. Para sa akin kasi bago ko bigyan ng opinion ang isang tao o player, kinakailangan ko tong mapanood personally. Napaka-unfair naman kay Kai Sotto kung sasabihan mo siya ng ganon na hindi mo nga napanood. And beside, naka-close door yung kanilang scrimmages. Hindi nga natin alam kung yung mga taong source niya ay hater ba o talagang sumusuporta kay Kai Sotto. And make things equal, ito na itanong niya ba sa kanyang mga sources na meron naman positive na nakita sila kay Kai Sotto. Siguro sa pagbibigay ng opinion dapat medyo binabalansin natin. Meron negative, may positive. Hindi naman perpekto ang isang tao. At bakit naman ibibigay ng todo ni Kai Sotto lahat? Malapit na yung laban. Baka mamaya hindi natin to inaakala na pwedeng mangyari na ma-injury pa ito bago yung laban. Siyempre may pag-iingat din itong si Kai Sotto. Alam naman natin, wala si Justin Brownlee. At meron pa tong hinihintay na offer overseas na baka pa nga mapurnada. Sa scrimmages pa lang ma-injury na. And talking about Team B ng Gilas Pilipinas, magagaling din po yan. Hindi makukuha yan sa lineup kung hindi talaga dekalibre. Pero let's face the fact na itong mga players na to gusto rin itong makaangat sa Team A level ng Gilas Pilipinas. Kaya ganun na lang ibigay nilang todo yung kanilang performance. And for the record, meron na bang na-produce ang Philippine basketball ng ganitong kalaki 7'3", tumatakbo, good passer, at naglalaro sa mga international league? Di ba wala pa? Si Kai Sotto lang yan. Ang hindi lang maganda at nakikita ko, nagkaroon ng advantage ang kupunan ng Jordan. Ganon din ng Iran. Dahil nga sa in-expose ng kanyang mga source at sinabi sa kanya na makakabuo sila ng game plan kontra nga to kay Kai Sotto and for the whole Gilas Pilipinas. Para pang binigyan mo sila ng ideya kung paano talunin ang ating Gilas Pilipinas. Pero sa tingin ko hindi to seseryosohin ni Kai Sotto. Matagal nang maraming pinupukol at binabatong baho itong mga to kay Kai Sotto. At hindi na nga bago sa kanya yung mga yan.